So, yeah, magandang gabi sa inyong lahat. So, puwede na po tayo mag-start. So, hopefully po 'no, lahat nakapag-download ng MetaTrader 4. So, magpapakilala muna po ako. My name is Christian Barredo. So, from Nueva City. So, yun po, kami po yung mga forex. Kasama ko dito sila Sir Rocky, sila Pastor Gerald. Classmate ko si Sir Jeric. Andiyan siya sa, ano, sa Naga daw. Yeah, classmate ko yung high school. Tapos si Sis Goods, kasis ko sa Alpha Phi Omega. So, yun, kumusta kayo dyan? And yan, si Sir Paulo ay naging client ko ito before sa Copy Trade. So, maligayang pagbabalik, sir. Sana po ay mag-copy ulit tayo. So, hopefully, Sir Paulo, kumita po kayo, no? Yung bago kayo umalis. No? So, yun. Yeah, maraming salamat po. And right now po, in-enhance ko po yon yung copy trade na yun. Mas pinaganda ko. Though yung copy trade na yun sana ay magwa 1 year na this April, pero yun po ay walang sistema pa, wala pang mga level-level, ano, wala pang mga selling zone, buying zone. So right now mas pinaganda natin. And meron po tayo ngayong program na 18 million in 10 years. Yan, and laki na, 18 million in 10 years. No? Yan po yung program natin. So projected po 'yon. Kung hindi po natin maabot yung 18 million, at least kahit 50% o kahit yung 8 million na lang, 'di ba? So ano po siya, feasible na feasible. Maaari po nating ma-achieve 'yon, no? Pero hindi ko i-discuss ngayon yung program. Ang topic ko po ngayon ay MP4 navigation, no? How to navigate your MetaTrader, paano kayo mag-trade para habang ano no, habang nagse-session tayo, nakakapag-ano na kayo, nakakapag-trade na kayo manually, nakakasabay na. Pero may I request po, yung mga mic natin, pwede pong pa-mute muna. Kasi wala po akong headset eh. Kasi hawakan ko yung cellphone ko dito ko navigate. So, pwede po bang pa-silent ng ano, pa-silent ng mga pa-mute po ng mga so, yun, hindi ko po alam kung sino po yung dito nakamute. No? Wow, madami pala tayo, no? So, mag-share po ako ng screen. Mag-share po ako mag-share ng screen. Hingin ko po si Pastor Gerald to open na sa Pastor, pwede po bang buksan natin ito sa isang panalangin? Hello po, Pastor. Hello. Nakamute ka po ata. Pastor, nakamute ka po. Yes, sir. Amen. Amen. So, amen. So, yun po. So, yan. Once again, welcome po sa lahat. Welcome sa Mana Forex community. So, mag-share po ako ng screen at i-share ko po yung aking MetaTrader 4. And hopefully po ay sabayan nyo ako. Buksan nyo yung MetaTrader 4 nyo at ituturo ko po kung ano yung mga gamit na makikita ninyo, mga tools na mga gamit doon sa MetaTrader 4 ninyo. Excuse me po. So, let's go. Paano ba mag-share? Alright. So, yeah. Naririnig po ako? So, yan po. So, yan po, welcome, no? Gagamitin ko po ay isang demo account. So, kung gusto niyo pong magbukas ng demo account, yung plus sign po rito sa taas, katabi po nung tatlong tuldok sa upper right corner,
i-click nyo po yan. Tapos open demo account kung wala pa kayong demo account, no? So pag-click nyo yan, sa baba meron po diyan ano, no, Meta. Ito, Meta. I-click nyo yung Meta Coach demo, then mag-create po kayo. Alright? So, yun po, pwede na kayo mag-create para magkaroon kayo ng demo account. Pero actually po, kapag nag-create kayo ng MetaTrader, meron na pong available na demo account dyan. So, yan po, tuloy ako. So, ngayon po, ipapakita ko. So, ito po yung chart, ano. Ang chart po ay madaming time frame, no? Pag clinic po natin ang main chart or main window, ito na sa taas, pag clinic po natin yan, yan, may lalabas pong bilog. Ano ba ibig sabihin ng M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN? So, ibig po sabihin yan, M1, 1 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour, 4 hour, 1 day, 1 week, 1 month. Okay? So, ibig sabihin po niyan, time frame po yan. Pag clinic po natin, halimbawa lang, i-click ko yung 1 hour. Yan, 1 hour. Ang ibig po sabihin yan, every candle na nakikita ninyo, halimbawa po yan, di ba may gumagalaw sa pinakalas, running pa siya. So, before that candle, merong kulay green. Yung kulay green pong yan, eto, ang kulay green na to, so hopefully nakikita nyo, 1 hour po yan tumakbo, ibig sabihin. So, nung last 1 hour, ang market po ay bullish. So, pag green po ay paakyat, pag red po ay pababa. Okay? So, baka nagtataka kayo, o bakit ang MT4 ko iba ang kulay, black and white? So, yan, no? Baka ganun po yung setting nyo. Kasi po, pwede po natin yan ayusin na gawin natin pag bullish, green, pag bearish, red. So, dito po sa upper left corner, may tatlong guhit po horizontal, ano? I-click nyo po yan. Ito. Yan, click nyo yan. Right? Tapos, dito, may makikita kayo, trade, mailbox, economic calendar, traders community, settings, journal, about. I-click nyo po yung setting. Okay? Para ma-set up natin yung color. So, eto na. Pwede nyo po screenshot. So, para mamaya i-edit nyo or pwede nyo nang sabayan, i-check nyo po yung advanced mode. So, yan ha. Ayan. Check nyo yan. Order sound, check nyo po para mas maganda, may sound. So, lahat po yan i-check nyo, no? Data window, show volumes, show trade level. So, lahat po naka-check. So, ngayon po ay papasok tayo dito sa colors. So, nakita nyo yung colors, customize color scheme. Click nyo po yan. So, ayan. So, ito po yung lalabas. So, naka-custom po siya. So, background, medyo dirty white yung color niya. So, pwede nyo pong screenshot ito. So, ayan. Paano ba? Ayan, nag-screenshot nyo na. So, meron kasing meron kasing video. Pag inalis ko ba to, mawawala ako. So, dito na lang siguro. So, screenshot nyo na lang po, no? So, ayan, task ko. So, bar down, red, bull candle, green, bear candle, red, no? Chart line, black, volumes, green, bid price line, green, ask price line, red. So, yun po, screenshot nyo na lang, no? Mamaya ayusin nyo po. So, alam nyo na po kung saan nyo makukuha yon, sa setting po yon. Okay, dito po yan sa setting. So, balik po tayo sa trade. Click natin yung trade. So, sa baba, meron po kayo sa lower left corner. Lower left corner. Kung nakikita nyo po itong ito na lang gamitin ko. Itong side na to. I-click nyo po yan. Diyan nyo po makikita yung mga pairs na pwede nyong laruin. So, andyan yung USD Japan Yen, USD CAD. So, ito yung mga major pairs. So, ngayon po, kung gusto nyong magdagdag, yan, may Euro USD. I-click nyo lang po itong plus sign sa upper right, katabi ng pencil icon. I-click nyo kung gusto nyo mag-add, no? So, yan. So, may Forex dyan, Forex WT. Pag nasa broker kayo, meron po tayong stock. Stock, meron tayo yung global stock po like Google, Netflix, so McDonald's, ano pa ba, Alibaba. So meron yan, pwede kayong mag-trade ng ganoon. Merong currency, merong metals, merong silver, gold, and meron ding commodities, madami, so doon nyo po yan makikita sa plus sign. Okay, balik ako.
So, kalimbawa naman, napakadami na yung available nyo rito, gusto nyong bawasan, i-edit nyo lang. I-click nyo po itong pencil, tapos click nyo lang itong trash can icon. So, bawasan nyo kung alin dyan yung pwede nyo, kung ano dyan ang gusto nyong ibawas. Okay? So, yan, para, kung bawa, ako kasi gold, ano lang ako gold trader ako, saka euro. So, dalawa lang ang ano ko dyan, ang nasa option ko, euro lang saka gold, no? Para doon lang ako titingin. Din naman ako nagte-trade ng ibang currency. Right? So, yun po. Etong katabi nung nung pair list, currency list ay chart. Okay? Chart. Okay. Tapusin ko muna to sa baba. Ito naman pong sa pangatlo, sumunod sa chart, ito po yung trading activity nyo. So far wala pa, no? So mamaya magti-trade po ako para mamaya may laman na ito. Ito naman po, envelope, ito po yung history. So kanina nagbitaw ako ng isang 0.01, so nag 0.05 na profit. So history po to. So history today yan. Ngayon po kung gusto niyo makita yung last week, last month, last 3 months, i-click nyo po tong icon sa taas pinaka upper right corner. Ito, yung calendar. Click nyo yan. So yan. Ma-view nyo lahat ng history ng trades nyo. Today, last week, last month, last 3 months. At pwede ring i-custom yun. Halimbawa, last year, gusto nyong ma-access. I-click nyo po yan. Lagay nyo 2023, halimbawa. Yan, tapos done. So, yan. Pero demo to. Since demo, so walang lalabas. Ano. So, balik ako sa today. Ito naman sumunod sa envelope. Ito po yung mga news. Okay? So, walang news kasi demo lang ito. Pero mamaya, papakita ko po yung sa VT Markets. Na? So, may mga news po doon. So, halimbawa, fundamental analysis, gusto nyo ng news na makakita ano ba yung possible na news event na maaaring magbigay ng impact sa market. So, pwede nyo i-view rito. So, ito naman pong next, itong pinaka-last, chat box po to ng community. Alright? So, may mga community po dyan. So, ingat-ingat lang po sa mga scam. So, yan po, pwede po mag-chat-chat dyan. No? So, yan, tuloy po ako. And next po, dito tayo sa chart. Sige, mag-trade na tayo guys. So, 1 hour. Alisin ko muna tong mga indicator na para mas ano. Ang indicator po pala, saan mo ma-view yung indicator? Tapos na ako sa baba. Dito na ako sa taas. Okay, tapusin ko muna taas. Ito pong cursor sa taas. Ito. Anong tawag dito? Crosshair ba tawag dito? So, para po makita ninyo yung level na paglalagyan nyo. So, pag ginagalaw nyo po siya, nakikita nyo yung price sa right. Ang bawa ito, 1.07551. Ito, all-time low sa 1 hour, 1.07398. So, para makita nyo po yung price. Ano? So, yan. Ito naman pong F, katabi niyang crosshair or cursor, small letter F. Pag clinic nyo po yan, indicators po yan. So, ang gamit kong indicators, moving average. May tatlo akong moving average. Ang mga sukat po niyan, 26. So, ibig sabihin, 26 hours. Okay, done. I also have another moving average, 13. Pero yung moving average ko, exponential po. No? So, yung isang moving average ko ay 100 exponential din. So, may parabolic SAR ako para malaman ko kung reversal na si market. Ang parabolic po, SAR, ang ibig sabihin niyan is stop and reversal. So, kaya SAR, parabolic SAR, is stop and reversal. So, yan po yung nagbibigay or nag-indicate na ang market po ay magkakaroon ng reversal. Okay. Yung fractals naman po, ito po yung nagbibigay sa akin ng signal kung magba-buy or sell ako. Okay? Tapos, ang indicator window 1 ko, sumunod na window 1. So, ayun, main chart yan, no? Relative Strength Index. So, ayan, pwede nyo po i-screenshot to. So, hanapin nyo lang po yung RSI. So, paano ko ba? Sige, turo ko. So, saan po namin makikita yung Relative Strength Index? I-click nyo po tong F+, di ba? Indicator 1, F+, o kaya dito sa main chart, F+. Pero dito tayo sa indicator window 1. Click nyo po yung F+. So yan, lalabas na yung mga indicators. Nandyan po yung Bollinger Band, envelopes, so and so on. So hanapin nyo lang po yung Relative Strength Index. So eto siya. So click nyo yung Relative Strength Index. Nasa oscillators po siya.
So, pag clinic nyo po yan, eto na lalabas. Tapos, pag clinic nyo ang relative strength index, may mga, sa baba may level. So, may level po siya. Yan po yung magbibigay sa atin ng signal kung buy ba tayo or wait to buy or sell or wait to sell. Okay? Click ko po yan. Yan. So, naglagay po ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levels. Okay? 7 levels po yung nilagay ko. So, paano mag-add ng level? Sa taas po, upper right, di ba, trash can icon. Katabi niyan plus sign. I-click nyo lang plus sign kung mag-add kayo. Okay? So, ayan. So, yan, 0. So, kung magdi-delete kayo, click nyo yung delete. So, alisin ko to kasi di ko naman to gagamitin. Yan. So, ang ilagay nyo lang po, screenshot nyo na 30, 70, 20, 80, 10, 90, 50. Come on, screenshot mo na guys. Tapos, eto na yung ilalagay nyo. Sa 30, wait to buy. Importante po to, signal to. 70, wait to sell. And 20 buy, 80 sell, 10 strong buy, 90 strong sell, 50 Mana Forex. So, yung label po natin, yung brand natin. Okay. So, tuloy po ako. So, makikita nyo po yan dito sa baba. Ayan na po yung RSI. Tatas ko muna po itong mga camera natin. So, yan, RSI. Andyan na po yung sell, wait to sell, Mana Forex sa 50, neutral, wait to buy, buy, strong buy. So, yan na po yung lalabas. Okay? Malinaw? So, yan po yung RSI natin. So, ngayon, tapos na po tayo sa, no, sa mga icon na sa baba, mga tools. So, paano naman maglagay ng ng tawag dito? Ng trend line, horizontal line para ma-identify yung support and resistance. So, alisin ko muna to para mapakita ko kung paano maglagay niyan. Simple lang po. I-click nyo po yung sa taas, yung katabi nung nung F, gitna ng F sa kanong dollar sign. Itong dollar sign, ano yan? Yan po yung list, no? So, yung katabi niyan, yung shape. So, pag click nyo po yan, so yan po yung lalabas, horizontal. So, yan na po yung mga ginamit ko kaya available na. Ngayon, kung wala pa kayong ganito, click nyo yung plus sign. So, hanapin nyo yung horizontal line. So, ang dami po dyan na mga object pwede nyo gamitin. Trend line, arrow line, okay? Fibonacci retracement, Elliott pattern. So, mga shapes nandyan din. Okay? So, yun po, tuloy po ako. So, ngayon po, hanapin ko po yung support and resistance. Kailangan ko po ng trend line. I mean, ng horizontal line. So, kukunin ko lang po yung pinaka resistance ng 1 hour. So, ito po yung 1 hour and resistance niya. So, resistance, ibig sabihin po, yung tinap ni price sa taas. Okay? Yung existing po kasi ay nasa baba, 1.07718. So, ito po yung kanyang resistance. So, pag na-break niya po yan, magbabay ako. Pero pag ni-respect niya po yan, magsisell ako. Okay. Pero ngayon, aalamin natin, di ba, ang rules natin, know the trend first. Alamin muna natin yung trend. Ano ba yung trend? Uptrend ba? Downtrend ba? Consolidation ba? Okay. So, para po malaman natin yung trend, punta tayo ngayon sa 1 day. 1 day chart. Ayan. So, pinch nyo lang po para lumiit. Tapos, yan, para lumaki. Parang nag-zoom in, zoom out kayo ng picture. Ganun lang. So, yan po. So, kung nakikita po natin sa 1 day, consolidation siya. Ayan, no? Sideways po siya. Ngayon, kung lalagyan po natin siya ng, ng shape. So, yan. Ganyan po yung mangyayari. Makikita po natin na sideways po si market sa day. Sa 1 day. Pero, syempre, 1 day po yan. Major movement po yan. Pero, kung titingnan po natin, okay, delete ko muna to. So kung titingnan po natin sa sa smaller time frame or kahit dito, eto zoom ko yung pinaka previous action niya. Ang moving average po nagkakaroon ng crossing. So pag ganito ang nangyayari, 'di ba pag napag-usapan na natin dun sa technical analysis, yung hindi pa naka-attend ng technical analysis, attend po kayo kasi nandoon po yung how to use moving average, how to use other indicators, nandun po yon, mga chart pattern, nandun yon. Pero hindi natin itatakil ngayon. Pero dito po, nagkakaroon ng crossing. So, pag nilagyan po natin ng trend line, makikita po natin na pababa po yung market dito. So, yan, lalagay ako ng trend line.
So, nagkaroon po siya ng tinatawag so, ano po nangyari? Bakit nag-echo na ako? So, 'yan tuloy ako. So, naglagay ako ng channel, ang tawag po diyan channel 'no, channel. So, nire-respect niya 'yan. So, meron po ako ditong nilagay na resistance at ni-respect niya rin po 'yan. So, possible po na mag-react si market, bumaba si market. Pero paano tayo magde-decide? Let's go to the lower time frame para po doon sa confirmation. So, ang ginagamit kong lower time frame, 1 hour saka 5 minute. Okay. 1 hour, 5 minute. Punta tayo sa 1 hour. So, ano po yung nangyayari dito? So, ganun pa rin. Consolidation pa rin po. Actually, hindi maganda mag-trade ngayon sa Euro USD kasi pakanan po siya. So, sa 5 minute, so yun din, no? Kontrahan sila. Pero meron ako mga ginagamit pang iba. So, ituturo ko sa inyo. Ito po siya. Titingnan ko ngayon dito sa aking currency meter strength. Ayan. So, sa 1 day, malakas yung sell, no? Sa 1 day. So, tingnan po natin sa 1 hour. 1 hour. So, sa 1 hour, nasa buy po siya, no? So, sa 5 minute. So, yan, malakas din yung buy sa 1 minute. So, yan po. Ito po ay currency strength meter. So, pupunta po ako ngayon sa news. Titingnan ko kung meron bang news na mangyayari. Anong oras. So, yan. Pwede nyo pong i-take note na yung mga website na pinupuntahan ko. Forex Factory for the news. So, yan po. Ito po yung news. So, anong nangyayari dito? Yan. So wala pong high impact news na mangyayari halos, no? So ibig sabihin walang news or event na dito sa USD saka Euro. So ito lang po yung tinitingnan ko. So balik tayo doon. So for the sake lang po na matuto tayong mag-open ng trade, magbubukas po ako ng trade. Okay? Pero this time kasi hindi maganda yung no, pero magko-follow ako sa major trend which is selling. Okay, magsi-sell ako. So mag-stop loss po ako dito sa maglalagay ako dito ng horizontal line. Okay, or resistance to. Okay. So, dalawa pong resistance yung makikita natin. Yan. 1, 2. So, ngayon po, magsisell ako. Magsisell po ako. Paano ba mag-place ng trade? So, may plus sign po dito sa upper right. Katabi ng dollar sign. Yan po yung i-click nyo. Eto. Yan, click nyo yan. So, ito po, 0.01, 0.02, 3, 4, 5. Ang tawag po dyan, lot size. Okay, lot size po tawag dyan. Pero, masanay muna po tayo sa smaller lot size. Huwag muna tayong mag 0.02. As beginner, palaging 0.01. Even po ang copy trade ko, kung papakita ko sa inyong mamaya, yung bagong copy trade ko, lahat po yun 0.01 lang. Okay. So, etong instant execution, ibig sabihin, kapag nag-place ako ng sell, automatic magpe-place na po yung aking entry. Pero kung gusto ko na doon, halimbawa sa taas, magsisell ako, sell limit yung gagamitin ko. Pero kung magsisell ako sa baba ng action price, sell stop yung gagamitin ko. Okay? So, kaya yan gamit ng mga limit order, stop order. So, mamaya ituturo ko yan. Pero mag-actual trade muna ako as in actual, mag-trade ako in instant market. So, yun po. Magsisell na ako ha. Paano mag-sell? Click nyo lang yan, no? Buy, sell, yung sa baba. Para lang tayong magsasabong. So, pero wag tayong susugal sa Forex, no? Kaya attend lang kayo ng attend kasi may marami po akong ituturo, marami kaming ituturo na para maging negosyo ang Forex at hindi sugal. So, ngayon, i-click ko po yung sell. Ayan. So, accept, accept. So, yun, done. So, makikita nyo na po, running na po yung trade natin. So, ganun. Ngayon po, gusto kong i-protect yung fund ko. Sige, gusto kong $1 lang yung i-risk ko. O madali lang po 'yan mag-compute. Pag $1 lang i-risk mo, 0.01, 'di ba? Ang price po nating pinasok ay 1.07687. Okay. Yan po yung price. Para $1 lang yung ma-hit natin or stop loss natin, ibig sabihin, ang i-risk natin $1 lang, you need to add only 100 points. So sige, paplas nga po, paplas. Paano ba yung 7687 plus 100?
Madali lang, no? D plus 100, di 7787. So, 7787, lagay na tayo stop loss. I-swipe nyo lang po ito pa kaliwa. Yan, ulitin ko, pa kaliwa. Tapos, ang pencil icon, click nyo yan. Yung kulay red po, yung kulay red, yan po yung stop loss. Ito po yan. Okay? That is the stop loss. So, ano nga po yung figures? Sorry, nakalimutan ko. 7787. So, lagay ako dito, 7787. 7787. So, yan po yung stop loss ko na price. Ibig sabihin, pag tinamaan po yan ni price, talo ako ng $1. Ganun lang kasimple yung computation. So, makikita nyo yung stop loss niya dito. O, nasa taas po siya ng resistance, pinakaunang resistance. Ngayon naman po, kung gusto ko $2, kasi siyempre, delikado, isang resistance lang. Pag binutas nyo yan, talo na kayo. So, gawin natin dun sa taas pa ng pangalawang resistance. Magdagdag pa tayo ng 100. Usually, ganun ginagawa ko. Nire-risk ko $2. Ano po? So, dagdagan natin ng 100 para maganda. So, ganun lang, same ano lang, same process lang. Dagdagan lang natin 'to ng 100. So, 7887. So, 'yan. Balik ako. So, guys, pag tinamaan po yung stop loss ko, talo ako ng $2. Asan na yung stop loss ko? Nandun na sa taas. Hindi na view sa 5 minute. Sa 1 hour makikita natin 'yan. O, andun na siya sa taas, no? Napakalayo na po yung 200 points. So, maganda po na may stop loss tayo kasi napakalayo naman na 'yan, no? Isipin mo, pag inabot niya 'yan, talo ka lang ng $2. So, halimbawa po, gusto mo mag-take profit naman, $1 lang target mo para mabilis tayo. So, reverse lang, i-minus mo lang 100 dun sa entry price mo. So, yung entry price mo ay 1.07687. So, pag bumaba yung price, panalo tayo. Okay, ngayon bumababa na siya eh. So, 7687, okay, minus 100, magkano ba? Come on, do your math. So, 7587. Okay, 7587. Okay. Ganun lang, swipe ulit po natin pakaliwa. Pencil icon to edit. Hina ng memory ko. 7587. Okay. So, ang TP po ito, sa kanan, 7587. So, yun guys, nakaset na po yung take profit natin. Yung take profit, yan pong kanan. Kaliwa, stop loss. So, lagi nyo pong i-fill out yan para hindi tawag dito, ma-liquidate yung account nyo. Lalo na stop loss. Kasi pag wala po kayong stop loss, sunog yung account nyo. So, yan. Yan. Unactivate ko na po, no? So, makikita nyo yung TP nandito sa baba. Yan po. May nakalagay naman dyan TP. Ano, TP. Okay, TP. Ito sa taas, SL, stop loss. So, ayan. So, pag tinamaan niya po yung TP natin, automatic panalo tayo ng $1. Kasi, paano naging $1? 0.01 times 100 equals $1. So, ganito siya. Calculator tayo. So, paano mag-compute? So, wag na natin pag-usapan yung PIP. Mas maganda po yung points. So, 100 po. 100 point times 0.01. Alright, times 0.01. $1. Yan po yung magiging take profit ninyo. Panalo kayo ng $1. Yung stop loss nyo naman, di ba, ano yan? 200 points. So, 200 times 0.01. Alright, $2. Talo kayo ng $2. So, for demo purposes lang po to, no? So, balik ako. So, halimbawa, gusto nyo ng ETP. Medyo matutulog ka na, ayaw mo nang magbantay, ayaw mo nang magano, no? Halimbawa lang, halimbawa. So, pwede nyo po yan, anytime, pwede nyo i-close yung trades nyo. Halimbawa, yan, 0.010. Swipe nyo po ulit. Click nyo po yung check sign. Click nyo yan. Tapos, close with profit 0.13. Close nyo. Yun, kumita ka magkano? Tingnan natin history ha, di ba? Pinag-aralan na natin history sa baba. Itong envelope. Yan, nanalo ka ng 0.11. Ganon kadali mag-trade. So, kung scalping ka, napakadali. Alright, panalo ka ng 0.16. So, ganun lang po mag-trade. Balik tayo ulit. Kung meron kayo dyan, sabay na po kayo. Click nyo po itong plus sign dito sa, ito sa taas. No? Upper right para maka-open. Sell ulit tayo kasi naka-sell tayo. So, yan. Naka 0.06, 0.01. Ganun ulit po. 7785. 7785. Stop loss.
7585 TP. So, $1 pareho. 7585. So, napakadali po, no? Magandaan sa Forex, nakakalculate nyo po yung risk nyo. $1 lang gusto nyong i-risk, pwede. So, ito yung gustong-gusto ko sa Forex. Kasi, limited lang po yung capital nyo. Pwede nyo po ito i-set up. Na? So, ayan. So, running po siya. So, ano pa ituturo ko? Actually, yun na po, no? Yun na po yung how to navigate your MetaTrader. So, hopefully po na makasama namin kayo sa Copy Trade para tuloy-tuloy po yung learnings natin. We would like to invite you kasi po ang requirements namin marami pa po kayong matututunan dito like yung pinaka-formula namin. Profitable po 'yon. Yung Copy Trade po namin last year buhay pa until now. So nakaka-bless po. Kasi yung iba po na nakasabay namin na-liquidate na. So praise God po, yung amin ay buhay pa din. So, anong ginagamit ko? Yung formulang ituturo ko. At itinuturo po namin yon sa lahat ng mga nagka-copy sa Mana Forex. So, magkano yung minimum? $50 lang. Pero I recommend po siyempre higher sa 50. Kasi ako po, 50 po yung aking provider account. Pag nag 50 plus na po yon, hindi na makakopy ng smaller account. Ayun po yung problema nan. Ano? So, pakitaan ko po kayo ng ito yung isang copy trade ko. Okay. So, lahat pula, no? Ang iba takot na. Pero huwag po kayo mag-alala. Computed po yan. So, meron akong selling zone at buying zone po dyan. So, kung titingnan po natin yung history, panalo po yan. Okay, panalo po siya. So, last week, so yan, at least nakikita nyo yung history last month. Last 3 months. Yan. So, panalo po siya. Ito po yung copy trade ko nung last year pa. Actually, may nag-copy na sa akin last year. Nandito nag-attend din si Sir Pau ba yan? Opo. Pero, nung nag-profit na yung account niya, yan, inilabas niya na po. Asan ba yan? Ito po. Account ni Mrs. actually, hindi ko account. So, yan. Red din, Pero wag ko kayo mag-alala. May formula po yan. So, pero titingnan po natin yung history. Ang dami ko na pong na-withdraw dyan. So, last year, 2022. Kasi kung profit po yan, red po yan. So, total na na-withdraw ko dyan. Kanina nag-withdraw ako dito 10,000 eh. Yun na po yung pinakita ko sa GC. Galing po yun dito. So, yan. Ang total na na-withdraw ko na 196,756. No? So, profit po siya. Simula sa simula. So, hindi po yan pula. So, kung nakikita nyo po na may mga red, it's okay. Ganun po talaga ang trading, Minsan bumababa po yung kasi gold ako, no? Pero eventually, based po sa experience ko sa pagtitrade, bumabalik po ang market. Bumabalik po siya. Kailangan lang po ng mahabang lubid, mahabang pasensya, disiplina, at tamang lot sizing para hindi po masunog ang account. Okay? So, yan po yung At, yeah, that's it. So, ngayon po ay iniimbitahan ko po kayo na mag-copy trade sa bago naming copy trading at ang program po namin ay 18 million in 10-year program. So, wow. So, sabay-sabay po tayo. So, yan po. Ganun lang kadali mag-trade. Any question po? I-close ko na po to. So, anytime pwede to i-close. Scalping kaya, panalo ka na naman. Actually, ganyan yung ginagawa ko sa copy trade, no? Meron akong, pag nag-blue, pitas. Kaya kung napapansin nyo guys, yung mga nagka-copy trade sa akin, lahat blue, lahat panalo. Kasi di ko kinukuha pag red yan. So, yan. So, any question po? Sige po, pwede nyo na pong buksan yung mic nyo. Stop na po ako sa pag-share. Alright. So, any question po, guys? Natuto ba or mabilis ako? Okay. Sorry kung mabilis ako Don't worry, may next question pa naman. Hindi, Sir Waki. Sir Waki, alam mo na kung bakit ako nagmamadali. Alam mo na.
Alam mo na 'yun, wag mo na ikwento. Magkasama kami ni Sir Waki kanina, eh. So, kung may question po, sige po, open mic po tayo. Yes po. Yes po. Yes, yes, puwede. Opo, puwede po. Kailangan niyo lang pong gawin ganito, magandang question po 'yun, Sir Jeric. Ang gagawin niyo po, mag-open ulit po kayo ng account sa VT portal niyo, client portal niyo, VT Markets, i-open niyo 'yun. Punta po kayo do'n sa menu, mayroon do'n account, click niyo yung account, then create new account. So, tapos 'pag may bago ng account kayo, do'n po kayo mag-trade sa bagong account. Wag po do'n sa account na naka-copy, wag po do'n, kasi masisira po yung computation. Do'n na sa bagong account, mag-fund na lang po ulit kayo. Yes po, yes po, yes po. Magfa-fund kayo ng bago. Yes, puwede na kayo magsimula. Pero I suggest po, 'wag standard muna. Cent account lang muna. Cent account lang muna. Delikado pang standard, Yeah. Yes, yes, yes. Tama, tama. Sabayan niyo na po. Diyan din ako nagsimula. Excited ako nung unang bukas ko ng trade ko. Tapos unang pitas ko, ang sarap sa pakiramdam. Yeah. Yes, yes. Ano po, thank you Sir Jeric, maganda po 'yan ano. So 'yun po talaga yung purpose po ni Mana Forex Community, ang mag-develop po ng mga traders na disiplinado, disciplined trader, no. Kaya nga po as much as possible, 'wag niyo pong baguhin ang lot size, 0.01 lang muna po kayo magsimula. So, question pa po. Any question pa? Thank you, Boss Jeric, thank you sa question. Maganda 'yan. So, in-encourage ko pang lahat na magbukas ng bagong account and mag-practice po kayo ng manual trading ninyo. At huwag nyo lang pong gagalawin ang lot size muna. Tuturuan ko kayo ng computation pag nandun na tayo sa phase na yan. Ano? Tapos, huwag nyo kalimutan maglagay ng stop loss at ng take profit. Alright. Any question pa po? Sir Paula, may question po kayo? Sir Paula, matanong ko lang po, kumusta po yung yung account ninyo, yung pag pag withdraw nyo sa copy trade natin noon? Okay lang po ba i-share niyo yung kung magkano percent po kasi nakalimutan ko na po kasi. Kung ilang percent po yung increase ng capital ninyo? 30% mga gano'n? Kasi mga 3 months ka lang po ata nag-copy nun, eh, 'di ba? Maiksi lang, yeah. So at least nag 30% ka in 3 months po, tama ba? Yeah, okey po. Medyo mahina po yung audio pero narinig ko po. Thank you po Sir Paulo 'no. So yun, at least 30% in 3 months, not bad po 'no. Kasi ang bangko po, ang binibigay sa atin is 2% per annum. Kaya we're so blessed na nakita natin ang forex opportunity, forex business, na pwede po nating patubuin yung pera natin ng 2% a month. Puwede po yun. Kasi 30% nga in 3 weeks, puwede po yun. At yung plan nga po natin na 18 million in 10 years, possible po 'yon.
18 million. Pero um 5% lang kasi yung inano ko do'n, kinompyut ko, compounding interest. So, puwede po kayong mag-top up, may ibang strategy akong alam na puwede niyong gawin. Attend kayo 'pag nagpatawag kami ng invitation kung paano niyo mapapalago yung pera niyo na kung ayaw niyo ng mag-top up. So, meron po kaming program na excited na rin ako na i-present po 'yun sa inyo. Yeah. So, any question po? Sir Manny, may question po, Ma'am Jemeline. Ito yung mga teachers natin dito. Hello po, maraming salamat po sa tiwala. Sis Dudes, maraming salamat po. May question po ba kayo? Yeah. Don't worry po, recorded ito. Ifo-forward ko sa ano, sa Messenger kung kayang ma-forward ah. Kasi baka sobrang laki ng video. Yeah. So, yun po. I believe wala nang katanungan po. Wala na pong katanungan. So, yun. Pastor, maraming salamat po. Pwede po bang ilingin kita sa ano, closing prayer para matapos itong ating session tonight. Maraming salamat po. Let's pray. Amen. Mari po ba tayong mag-picture taking? Okay lang po ba? Request po ako picture. Buksan po natin camera natin. Pastor, naka-computer ka ba? Pwede pong ikaw na lang para kuha mo lahat. Anim lang nakuha ko eh. Yeah. Okay. Sige ako po mag-screenshot. Okay, 1, 2, 3. Smile po lahat. Okay, isa pa po Isa pa po. Kasi sa taas pa lang eh. Meron pang baba. Okay, 1, 2, 3. Smile. Yun. Dalawang copy, dalawang page. So, thank you so much po. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo lahat. God bless. Bye-bye. Good night.